thank you po sa pag answer po sa interview po namin for our Mhm. group activity po in Theoretical Foundation for Physical Therapy. First po, ready na po ba kayo? Ah? Ready na po ba kayo? Yes, yes. Okay. Ayan po. Okay. So, first question po is, what motivated you po to pursue physical therapy as an undergraduate course po? Honestly is, the usual answer na maririnig mo sa mga first year na hindi ko rin alam bakit ako nag-PT. So actually, veterinary talaga yung gusto ko kaso ang layo ng Caloocan, yung Valenzuela na UP diyan. So, that's why ang hinanap ko is yung school na malapit sa akin, San Juan de Dios. Kaso ang ino-offer ni San Juan de Dios, nursing, medtech, PT, HRM. Gusto ko na medical related, ay ako mag-inject. So, ang naiwan sa akin is physical therapy. Okay. So, yun yung reason bakit ako nag-PT. Yun lang yung available na walang injection sa school na yun. So, parang, ay ako nag-i-inject kasi ng tao or nag-inflict ng pain. That's why PT yung kinuha ko. Hmm. Parang ano na rin po siya, parang kasi for external po yung mga ginagawa po nating procedures po. Mm, mm. Okay, next question po. So did you have po any difficulty finding a job after graduation po? Ah, after graduation is boards, di ba? So, Opo. pagkatas ng boards, I think nagsubmit ako ng dalawang tatlong application. Tapos on the third one is, ah, yun, dun ako nakuha. I mean, yung iba naman, yung isa hindi tumawag at all kasi hindi siya open. Yung isa naman, na-interview ako, kaso late siya nakapag-respond na-hire na ako dito sa isa. So, medyo parang I think inabot din ako ng 6 months, 8 months bago ako nakahanap ng work pagkapasa ng boards. Hmm. Yung napuntahan niyo po is yung current po. Yes, first job ko tong Salcrest. So, next question po is, what were your work experiences po prior, yeah, what were your current work experiences po? Ah, since 7 years na ako, sobrang laki na nung scope nung trabaho kasi ngayon na nga as chief na din. So, okay naman, masaya kasi may fulfilling tapos at the same time nagtuturo ka din sa mga interns. So, sobrang happy ako ngayon sa dito sa work ko and yun nga, fulfillment, 'pag nakikita mo yung reaction ni patient na gumagaling sila or you're helping them and also the interns. So, yun, okay naman. Besides po dun sa helping sa mga interns po, ano pa po yung work responsibilities niyo po for the company po? Okay, monitor the interns, monitor the staff, monitor the clinic, which is ilan na yung branches namin, ah, mag-compute ng grades, mag-orient sa mga interns, ah, ano pa ba, yung 'pag may problem sa anyone, sa intern, sa patient, sa, staff is ako yung pupuntahan nila, to report with the founder kung, kamusta na yung clinic. More on admin roles. Admin roles po. Okay. Tsaka naka-telerehab din kasi kami ngayon. Opo. So, next question ko po is, what are the personal qualities and skills required po for you to efficiently carry out your job po? What are the qualities? Apo, personal qualities and skills po required. Yung kung nagsa-start ako, masasabi ko talaga is compassion. Sobrang importante siya kasi ngayon din nakikita ko din kung sino ang interns or staff na may compassion talaga. Lalo na ang work ko ay nasa foundation.
So, talagang mga pasyente ko is hindi talaga sila nagbabayad at all, talagang wala. Pero may mga branches din kami na talagang pangmayayaman pero libre pa rin, parang gano'n. So, iba kasi nagagawa ng compassion. Pag kasi may compassion yung bata, ano siya, parang eager siya na gumawa ng paraan matulungan yung pasyente. So, gagawa niya talaga ng paraan, mag-iisip siya ano pa pwede niya ma-suggest na PT management, pati sa assessment ituturo niya yan. Kahit ang hirap na ng workload niya, okay pa rin sa kanya kasi nakakatulong siya. So for me, pinaka-importante yung compassion. Susunod na dyan, syempre, yung hard work. Pero for me, compassion talaga. Pag may compassion yan, matik, okay na lahat. Parang it will go na din, go with the flow na, basta may compassion. Okay, okay. Next question po. Do you think your college education po has adequately prepared you to efficiently perform your job po? Um, Theoretical, yes. Pero when it comes with the practicals, uh, the internship, yes. Pero iba talaga pag nasa work na mismo. Yung talagang everyday mo na siyang ginagawa and mas mahahasa ka talaga. So, basta schools, theoretical, pero hands-on, yun. Yun yung mas nakaka-prepare. Lalo na as PT, hands-on talaga tayo. So parang ano po siya, more on if sa work po talaga magde-develop po yung skills natin. Yes, sobra. Sobrang layo ko from starting ako from internship to ngayon na PT na ako, nag-grades na din ako ng intern, nagbabantay na din ako ng intern, ang layo na. So, from dati, hirap na hirap ako, tapos sinasabi ko na, ano ba tong assessment na to, napakahirap, ano ba tong ano. Ngayon, in just isang tingin ko, alam ko na kagad if mali yung ginagawa ng interns. So, talagang mahahasa ka pag nag-work ka na talaga. Mhm. So, connected po dun sa question na yun is the next one po. Is there any like college subjects po that has become useful po in conducting practices in your job po as a physical therapist? For me, isa sa syempre yung basic natin is anatomy, neuroanatomy. Pero for me, pinaka nakatulong is PTSEM. Kasi documentation yung PTSEM eh. Mm. Kasi once na nasa field ka na or nag-intern ka na, pinaka-importante ang documentation. Mm. Kaya pag PTSEM nyo, focus ka doon kasi yun na yun. Yun na yung talagang makikita mo sa mga clinic, sa mga case conference nyo, yun na yun. Included po ba dun sa PTSM po is the like how to conduct the SOAP Yes, yun documentation? yun. Yan Yes, po. SOAP. Hindi ko alam kung PTSEM pa yung tawag sa subject nyo sa course nyo, sa subject na yun ngayon. Not sure kung PTSEM pa, pero 8 years ago, PTSEM yung tawag namin. PTSEM 1, PTSEM 2, parang ganon. So yun, SOAP, case conference, yun yun. Yun po for us po that yung subject na po yun is first year theoretical foundation po. Baka yun nga yun. Opo. So next question po. Did your college grades or ratings matter in the performance of your job po or your success? No. No, kasi honestly, ako yung estudyante na 77, 78, masaya na ako. Lalo na sa mga difficult subject nung mga last part. Yes, nung first year, second year, Dean's Lister pa ako. Pero nung pumasok na yung PT proper, makapasa ka lang sobrang masaya ka na talaga kasi sobrang hirap na pag nag-PT proper na talaga. So, for me, madami din akong kilalang kasi nga, di ba, as chief, as CS, nakikita ko yung mga bata. Madami akong kilalang napakatalino niya sa school, pero when it comes with practicals is wala. Sa diskarte, wala. Madami din akong kilalang sakto lang with theoretical, pero ang galing dumiskarte sa pasyente. So, for me, wala. Nasa diskarte siya talaga. Sa innate na meron yung bata. Hindi sa theoretical. Theoretical is foundation for me. Foundation mo siya na ito yung mga basic parts or ano. Pero when it comes with the treatment, mas gusto ko yung diskarte. The yung sa
clinical practices na po yung Yes, ganun po. yes. Mhm. Okay, okay. So, next question po is, what other training or seminar programs did you attend to help you prepare professionally, if there is po? As nung ano pa lang tayo, student, syempre, basic life support. Meron yan. Tapos, munod, recently lang I attended effective clinical teaching sa UP. So, since clinical supervisor ako, I need to learn yung mga basic ng paano yung paggawa ng instructional design ng company nyo o ng clinic nyo. So, more on medyo ma-admin na siya and ma-CS side. Pero yun, effective clinical teaching siya sa UP. Yun yung title niya. Hmm. Yun po yung parang seminar po. Okay. Next question po is, do you think a graduate degree is important in being successful in your chosen career po? Being a Being a graduate, uh, I a graduate degree is important in being successful in being a PT po. in our field as PT, yes. Kasi we need to be, 'di ba, na graduate tayo plus license. So, talaga importante siya sa atin. Sa other field, may vary. Kung kunwari, kahit may mga naging successful naman na hindi nakakapagtapos, di ba? Or other yung tinapos nila sa field nila ngayon. But for me, ang parati kong masasabi sa mga make sure to finish your studies kasi right now, iba ang laban pag graduate ka compare sa hindi nakapagtapos. So, for you to showcase your skills, your talent, you need, yun nga, yung, mo, diploma mo. Na, eto, college graduate ako, I can show you my skills. Compare sa wala kang diploma mapapakita. So, for me, yes, uh, kailangan talaga siya at importante siya sa field natin. Mhm. So, next question po is, what inspires and motivates you as a physical therapist to work po? And what are your sources of fulfillment is as a physical therapist? So, yun nga, at first, mahirap, nakakapagod, pero every time na yung patient mo ay gumagaling, nagpapasalamat sa'yo, walang kapalit yung yung feeling, yung fulfillment pag yun nga yung patient response, yun yung ano mo dyan na gratitude, patient's gratitude, intern's gratitude, ayun. At saka yung feeling mo, self-feeling mo na nakakatulong ka sa community. Mm. Yun nga po yung parang sinasabi po nilang yung ngiti lang po ng pasyente po natin is parang okay na po para mabayaran po lahat ng hirap po. Yes, yes, true yun. Lalo na pag sinabi nila na tinulungan mo talaga sila, grabe yun na parang may purpose pala talaga. Parang ganun yung feeling. Parang may awakening sa sarili mo. So next po, almost contrary naman po dun. So do you find the workload po as a PT stressful, and do you still have time for recreation and your family po? Okay. Stressful, yes. Kahit na nasa work from home ako, stressful siya dahil sa bigat ng load ko na pero sa admin, nagte-tele-rehab din ako and may mga interns din ako tinuturuan. So, yes, stressful siya. The advantage is work from home ako. So, yes, naalagaan ko pa yung 3 years old kong anak. So, may time ako. I have recreational activities pag weekend. So, meron pa naman. So, work-life balance lang talaga. Okay. So last of the questions po. Uh, so number